So nakaride ako sa trend na to and na-maximize ko yung profit ko. So yung risk ko lang dito sa my trade na to is 28 pips. And then yung total na profit ko rito is nasa 195 pips plus 15 pips is nasa 210 pips total profit. Alright guys, welcome back ulit dito sa channel ko. Sa video ito, i-share ko sa inyo yung strategy ko for entering 2 trades o entering double position sa isang currency pair. So yung idea ng strategy na to guys is to catch the possible big impulse o yung big movement ng market, and at the same time is ma-maximize natin yung profit natin. So itong strategy na to guys is napaka-powerful nito sa trending market para hindi nyo ma-miss yung opportunity na possible na malaking profit na pwede nyong mag-gain. Alright guys, so before we proceed, ma-appreciate ko po kung ilalike nyo muna yung video na to, and kung bago pa lang kayo sa channel ko and kung kayo ay mga newbie traders pa lang, please consider subscribing ko dahil dito sa channel na to nag-upload ako ng mga trading tips, trading strategies, and any other videos about forex trading or stock trading. Alright, so start tayo. So guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ako mag-analyze ng market. Okay? So ang itatry kong i-analyze dito is itong chart ng GBP CAD. So first thing first na ginagawa ko dito guys is ina-identify ko muna kung nasaan yung support and resistance corridor o yung support and resistance zone. Okay? Alright, so sa nakikita ko dito sa chart na to guys, ang resistance area na ito is nandito, itong area na to. So lagyan natin ng box. So itong area na yan. So extend ko lang dito ayan. So makikita nyo guys, itong week na to kaya nagkaroon ng rejection dito. Tignan nyo kung bakit siya nagkaroon ng week dyan. Kung bakit nagkaroon ng rejection. So ayan makikita nyo rito guys sa left side. Makikita nyo ng market dito is merong respective area. Kaya nagkaroon dito ng massive rejection towards downside. Okay, so makita naman din natin. So ito guys, ito yung support natin. So lagyan ko lang ng box Ito yung support zone natin. Then extend lang natin siya. So possible ito yung support zone natin. So kung makikita nyo nga dito, from here bumagsak yung market towards downside dito sa zone natin, and nagkaroon ng breakout, na break niya itong support zone natin, and after that is bumalik ulit yung market, nag-consolidate dito, tapos na break niya ulit itong support zone. Then after that is tingnan nyo, niritas niya ulit itong zone na to. Niritas niya itong zone na to. Then after that is tingnan nyo, umangat ulit yung market up to here. And yun nga, so kung makikita nyo rito is nagkaroon ng massive rejection. So ibig sabihin itong zone na to is respective area yan. So 'di ba? Ito yung resistance. Then after that, tingnan nyo nangyari guys. Ayan, so currently dito is nagko-consolidate ang market. Then after that, tingnan nyo nagkaroon ng bullish movement. Ayan, nagkaroon siya ng bullish movement dito sa support zone natin. Okay, so let's say na-miss ko itong opportunity na to enter my buy trade. So ang gagawin ko is hihintayin ko na naman ulit yung market. So hintayin kong gumalaw ang market. And ito guys is lalagyan ko lang siya, i-extend ko lang yung resistance zone natin. So ngayon hihintayin ko yung market na mag-react dito sa area na to. Okay? So tuloy natin. Ayan. So nakita nyo rito guys, tingnan nyo, nakita nyo rito is nagkaroon ulit ng rejection. Pero hindi muna ako mag-enter dyan. Titingnan ko muna kung meron bang strong bearish movement before akong mag-sell. Okay, so let's say hinihintay ko pa yung market dito. Tingnan natin mangyayari. So ayan So makikita nyo guys dito, ayan. Itong area na to nagko-consolidate ang market dito. 'Di ba? So, tingnan natin So, ayan guys, kung makikita nyo, nagkaroon ng breakout dito sa may resistance.
So ayan kung makikita nyo, nagkaroon dito ng big impulse o big movement towards upside. So nung nakita ko itong movement na to guys, syempre strong bullish movement siya, 'di ba? Pero hindi muna agad ako diyan mag-enter ng buy ko. So 'di ba nga ang market is laging may exhaustion 'yan. So every impulsive movement is laging nagkakaroon ng pullback 'yan. 'Di ba? Laging nagpapahinga muna 'yan before siyang umarangkada ulit. Okay, so yun ang gagawin ko dito guys. Hihintayin ko muna na magkaroon siya ng short retracement. Okay? So dito is, ayun nga, hinintay ko yung market. Ayan, so dito nagko-consolidate. Then, tingnan nyo, umangat ulit yung market dito. So ayan, dito nagko-consolidate siya. Nagkakaroon na rito ng mga short bearish movement. And then, ayan, nakita nyo guys, dito is ayan nakita nyo rito, nagkaroon na siya ng strong bearish movement dito. So ngayon, ito na yung time na i-identify ko yung possible na area na kung saan magkakaroon ng pullback ang market. So gagamitan ko siya ng Fibonacci para ma-identify ko nga kung saan yung possible na respective area. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano gamitin ng tama ang Fibonacci tool is ilalagay ko na lang po dyan sa my description yung video ko about dyan or kaya dyan sa may taas. Okay? So panoorin nyo po yun after ng video na to. Alright? So yun nga guys, dito is pull up natin yung Fibonacci and then mag-start tayo sa pinaka lowest kung saan nag-start ang impulse movement. So from here to up to here. Right? So dito sa nakikita ko is ito yung possible na area natin. Ayan. So para makasure tayo, titingnan muna natin sa my previous structure dito sa my left side. Kung ano bang meron dyan. O ayan. So dito sa 0.5, ayan siya. O, previous resistance siya. So pwede ko tong ayan. Extend. So sinama ko tong area na to. Ayan, itong high na to. Okay, so meron na tayong level. Ito yung possible na respective area niya or ito yung possible na area na bisitahin ulit ng market. Okay, so ang gagawin ko dito guys is maghihintay lang ako. So patience lang. Okay? So ngayon tignan natin kung saan papunta ang market. Ayan. So dito makikita nyo, umangat ulit yung market. And then, tingnan nyo, bumagsak siya dito sa may 0.38 level ng Fibonacci natin. Pero since ito nga yung pinaka key area ko rito, itong zone na to, kasi tingnan nyo, previous resistance kasi siya. So dito ako magpo-focus. Hihintayin ko kung bababa ba yung market dito sa area na to before akong mag-enter ng buy trade ko. Okay? So, tingnan natin kung aabot bang market dyan. O, pero nakita nyo rito guys, umangat ulit yung market. Nag-bounce dito sa may 0.38 level. Pero sige lang, since mahaba pasensya natin, tingnan nyo rito, umangat ulit ang market. And then, ay nakita nyo rito, bumagsak ang market. So, tingnan natin what happened next. Ayan. So, dito pa lang guys, ay nakita nyo. Tingnan nyo rito nangyari. Bumagsak ang market hanggang dito sa may 0.5 level o dito sa may zone natin. Tapos, ano nangyari? Tingnan nyo kung ano nakita nyo guys. Nagkaroon ng bullish movement dito. And then, dito pa lang sa candle na to, nung nakita ko itong hammer candlestick pattern na yan, pwede na akong mag-enter ng buy trade dyan. Okay? And kung mapapansin nyo rin, nakita nyo naman na yung candle na to is nag-open above 0.5 level and above din dito sa previous resistance zone natin. Tapos nag-close yung candle still above dito sa zone na to and sa 0.5 level natin. So, that's my confirmation na mag-enter ako ng buy trade ko rito. So, dito na papasok yung strategy ko for entering two position. Okay, so let's say nag-enter ako ng trade ko rito.
Yan. O, dyan ako nag-enter ng trade ko. Kailang urong ko lang to Tapos, ang possible target profit ko rito is, so ayan guys, so tingnan nyo, maglalagay lang ko ng trend line dito. So para sa akin, ito yung possible na take profit ko. Ayusin ko lang. Yan. So possible ito yung take profit ko. Kasi po pwedeng magkaroon ng rejection dyan. Tapos ang stop loss ko rito is below ng itong below low nito. Yan. So stop loss ko rito is nasa around 28 pips. Tapos ang take profit ko rito is 53 pips. O di ba nasa 1 to 2 risk to reward ratio din siya. So yung usually na ginagawa ko sa unang entry ko is siniset ko siya around 30 to 50 pips. So yun yung target profit ko sa isang entry ko. Okay? And then, di ba may another position pa ako? Kasi nga dalawa yung position na in-enter ko rito. So yung isang position ko is same entry, same stop loss, pero yung TP is open lang. Naka-open lang siya. So walang nakaset na take profit. Okay? Next movement, umangat yung market. Tingnan nyo rito. Umangat siya. Tapos, ano nangyari? Ni-retest niya ulit itong zone natin. Dito. Bumalik sa may entry point natin. Tapos, umangat. Bumalik ulit. And then, tingnan natin kung ano mangyari dito. Ayan. So, nagko-consolidation siya rito. Nagko-consolidate siya dito. And then, boom. Nakita nyo guys? Na-hit yung unang take profit natin. So dito yung ginagawa ko rito kapag na-hit na yung take profit ko sa una kong entry, so 'di ba automatic is magko-close na yung trade na yon. So may running position pa ako. Ang ginagawa ko dun sa isa kong position is yung stop loss, i-move ko na po siya sa either sa may entry ko or kaya minumove ko siya 10 to 20 pips profit. So let's say maglalagay ako ng line dito So sabihin natin 15 pips yung profit ko. So nandyan yung stop loss ko. So ganun ang ginagawa ko guys, kapag na-reach na yung take profit ng una kong entry, automatic magko-close yun. And then yung another entry ko naman is minumove ko na yung stop loss sa my entry point ko or kaya sa 10 to 20 pips profit. So basically is nagti-trailing stop loss po ako rito. So ganito mag-trailing stop loss manually. So sabihin natin naka-open TP tayo rito And then ito yung stop loss natin So currently ito yung market. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan, so kung makikita nyo guys, dito nakita nyo guys, ayun nagkaroon ng rejection. O tingnan nyo, pero yung stop loss natin dito is hindi na hit. Tingnan nyo, after bumaba ng market dito, umangat siya ulit. Tingnan natin kung anong mangyayari. So still running pa rin yung trade natin guys kasi hindi siya na-hit Hindi na-hit yung stop loss natin. So, still running pa rin siya. Nakita nyo? Nag-consolidate dito sa area na to and then tingnan nyo, nagkaroon ulit ng big impulse movement. Tingnan nyo ang nangyari dito guys. Ayan So dito guys, ang gagawin ko rito since nakita ko nga nagkaroon ng another impulsive movement is possible mapapagod yung market dito, magkakaroon ng exhaustion. So possible niyan is magkakaroon ng pullback. Pero hintayin ko muna ditong magkaroon ng bearish movement or mag-consolidate muna. So tingnan natin kung ano mangyayari next. So ayan guys, kung makikita nyo, nagkaroon siya ng bearish movement dito. So ngayon, ipupull up ko na naman yung Fibonacci tool ko. And then kunin natin yung low kung saan nag-start ang impulsive movement. So dito, up to here sa highest kasama yung wick. Okay? So dito guys, ito yung titingnan natin na area, yung 0.5, 0.6 and 0.3. So yung golden zone. So kapag may nakita tayong rejection dyan is pwede tayong mag-re-entry or i-move natin yung stop loss natin. Okay? So tingnan natin.
O, ayan guys, so kung nakita nyo, dito sa 0.3 area is nagkaroon ng, tingnan nyo, anong nakita nyo rito? Nagkaroon ng rejection. Bakit? Tingnan nyo rito sa may left side. Dito sa may previous structure. Diba? Lagyan natin ng box. Ano makikita nyo? Previous resistance. So, liitan ko lang. Ayan, Sama ko tong week na to, previous resistance siya. Kaya nagkaroon ng rejection dyan. So ngayon, after that is, tinan nyo, nagkaroon ng bullish movement ulit. So ang gagawin ko na ngayon dito, so let's say naka-open pa rin ang TP natin dyan, ito yung stop loss natin. I-move na naman natin siya dito sa previous low na yan. Tignan nyo kasi dito, nagkaroon siya ng another impulse movement, di ba? So yung stop loss natin dito na 15 pips, i-move natin siya dito sa below zone na to, itong previous resistance. So diyan natin ilalagay yung stop loss natin ngayon. So makikita nyo guys, ang current profit natin dito is nasa more than 100 pips na po. So yan yung stop loss natin. And then tingnan natin kung ano mangyayari sa market. Tingnan nyo dito, nagkaroon ng bearish movement ulit. So tingnan nyo kung saang area siya nag-pullback. Diba? Lagyan natin ng Fibonacci. From here, then nag-move siya towards upside. Tingnan nyo kung saan siya nagkaroon ng pullback. Diba sa area na to, sa 0.3 level, lagyan natin ng box. Tingnan nyo, higher high, higher low, and then higher high ulit. And then, short retracement, higher low. Tingnan nyo, retest dito sa may previous resistance. Diba? So ngayon, ang gagawin ko rito is, i-move ko na naman ulit yung stop loss ko dito sa below this low. Okay? So ito na yung new stop loss ko. Ayan na, running pa rin yung trade natin. So ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari ulit sa market. Dito nagkaroon ng consolidation. Nag-consolidate siya, tapos nagkaroon ng bearish movement. And then, tingnan nyo, nagkaroon ng gap dito. So ngayon guys, hahanapin ko ulit yung possible na pullback area nitong impulsive movement na to. Right? So gamit tayo ulit ng Fibonacci from here, low to high. So tingnan natin kung anong mangyayari sa market. Okay, so nag-bounce siya dito, 0.3. Then tingnan natin kung anong mangyayari. So nag-bounce siya 0.5 level. And then hanggang sa na-hit na yung stop loss natin. So automatic, nag-close na itong trade ko. So yung total profit ko dito is nasa 200 pips. Okay? Plus i-add natin yung another profit ko na 15 pips dun sa isa pang entry. Di ba? So nasa 215 pips yung total profit ko rito. So tingnan natin guys kung ano pa mangyayari dito. So ayun, nakita nyo, bumagsak na ang market dito. Ayan, so kung nakita nyo, nag-reverse na ang market dito. So, di ba, ayan no, before nag-turn around yung market or before nag-reverse ang trend ng market, nakita nyo kung paano ko na-maximize yung profit ko rito. Di ba? So, nakaride ako sa trend na to and na-maximize ko yung profit ko. So, yung risk ko lang dito sa may trade na to is 28 pips. And then, yung total na profit ko rito is nasa 195 pips plus 15 pips is nasa 210 pips total profit. So ngayon guys, nakita nyo na kung gaano ka-powerful itong strategy ko dito sa double entry o double position using proper trailing stop loss o sa tamang trailing stop loss. Kasi kung nagki-trailing stop loss kayo, hindi kayo dapat basta-basta naglalagay ng kung ilang pips lang yung stop loss nyo. Diba? So dapat titignan nyo pa rin yung chart kung nasaan yung mga respective area. Tapos ang titignan mo dun is yung mga previous structure, like yung mga previous higher highs, previous higher lows, or previous support and resistance, yung mga ganong aspect. So kung naka-buy entry ka man, so pwede mong ilagay yung stop loss below dun sa may previous resistance, ganon, or previous higher lows. So kabaliktaran din yan kung naka-sell entry ka, so ilalagay mo yung stop loss mo dun sa may above previous resistance, or kaya naman dun sa may above previous
lower high, 'di ba? So again guys, para makatch nyo yung possible big movement ng market is mag-entry kayo ng dalawang position, and then sa isang position is magsiset kayo ng take profit at stop loss. So let's say nasa 1-to-1 or 1-to-2 risk to reward ratio. And then yung second entry naman is nakaset yung stop loss same dun sa may una mong position, pero yung take profit is naka-open lang. So yung objective mo dun sa may second position is you're going to stay in the market in a longer period of time. Napaka-powerful din talaga ng ganitong strategy guys, kasi kung bumaliktad man yung market hanggang sa ma-reach yung stop loss mo or yung trailing stop loss mo, at least may profit pa rin kayo. Pero what if kung mag-continue pa yung galaw ng market towards your direction? So 'di ba, mas malaki pa yung magiging profit mo. And then ang gagawin mo lang is to continue trailing your stop loss. So 'di ba, mama-maximize niyo pa ang profit niyo hanggang sa mag-reverse ang trend ng market. So guys, that's all for now. Kung nagustuhan niyo yung video na to, kung nagustuhan niyo yung strategy, ma-appreciate ko kung i-like niyo yung video na to, and paki-share na rin po sa mga ka-traders niyo, sa ka-traders natin diyan. And huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe, click mo yung notification bell para updated kayo pag may mga bago akong upload.